Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Saan man po kayo panig ng mundo ay binabati ko po kayo ng magandang araw. Ngayon po ay nagsasalok na kami ng aming nahuling isda. Sabi nga dito sa International Commercial Fishing, all weather tayo basta may isda at kayang umarya ay kailangan nating umarya dahil sa laki po ng ating gastos dito guys. Gastos ng kumpanya ay kailangan natin makabawi sa ating mga nahuhuling isda guys. So yan nga, kitang-kita nyo naman talagang sariwang-sariwa at ganito po ang hinuhuli dito sa International Commercial Fishing para ilata. For canning po ito guys. Pwesto na po kami guys dito sa grupo dito ng mga isda dahil sa dami ng alon-alon, namumuti at talaga ng mga talagang napakagandang aryahan guys, kahit na sa panahon dito ngayon hindi kagandahan yan, maulap-ulap at maraming subasko dyan mamaya guys. Yan pinakikita ko nga sa inyo guys, yung mahabang guhit na yan ay alon-alon ng mga isda guys, grupo ng isda yan guys na ating aaryahan ngayon. Pumopwesto na tayo dyan at talagang pagsusumagapan itong hulihin nating fishing master. Dito. Skip. Dahil nga guys sa ingay ng hangin, sa lakas ng hangin kanina ay hindi marinig yung ating pagsasalita, kaya minabuti ko na po na mag voice over sa inyo at nang sa ganon na ipapaliwanag ko sa inyo guys kung ano ang nangyayari during sa area na yan guys. Nakikita nyo naman kanina na mahaba yung mga alon-alon, yun po ay puro isda. Ngayon po ay pinagsusumikapan natin na ito ay makulong at mahuli guys. Kita nyo dyan, sa kalikaliwan niya may gumuguhit pa rin. Maraming grupo yan guys, halos dikit-dikit or magkakarugtong yung kawan or yung grupo ng isda. Kaya pagka ganyan guys, mahirap talaga na masapul mo lahat. Hindi lahat ng grupo ay mahuhuli. Kita nyo naman ang lalapad niya, no? Lahat ng nangingitim na nagumuguhit niyan, yan po ay isda guys. So kaya po tayo mas maganda na nasasabi ko sa inyo kasi sa lakas ng hangin niya ay kailangan kong maipaliwanag sa inyo nang sa ganun mas ma-enjoy nyo ang panonood guys. So ayan, at tayo ay patuloy na umiikot dyan. Yan ay kinukulong ng ating lambat ngayon. Yan, kita nyo, ang dami talaga ng alon-alon dyan. At sa dami nga po ng grupo ay hindi kayang sakupin lahat. Kaya makikita nyo dyan mamaya na kahit anong haba ng lambat natin ay hindi talaga siya mahagip lahat. Ayan, nasa kalahati na tayo. Kalahati na ng lambat ang nailadlad dyan guys. At sabi ko nga sa ating mga nakaraang vlogs na ito ay umaabot ng humigit kumulang sa 1 kilometro ang haba ng lambat natin. Kaya naman dito sa International Commercial Fishing, kung makikita nyo talaga yung grupo ng mga isda dito, talagang malalawak, mahaba, at saka may volume. So you need to use mas mahabang lambat para ikaw ay makabawi dahil sa laki nga ng binabayad dito araw-araw at sa gastos pa lang sa operational expense guys, talagang kailangan mo sa isang araw makahuli ka ng marami para makabawi ka. Unlike dyan sa Pilipinas guys or sa anong panig ng mundo na may pangisdaan, I don't know kung may binabayadan kayo yan araw-araw. Pero dito guys, bumabayad kami talaga ng $1 million sa pangingisda dito kasi ito ay International Commercial Fishing. So bukod sa permit, sa license, sa operational expense, nagbabayad po talaga tayo ng mga per day. May per day kami binabayaran dito. Hindi piso-piso lang guys ha, $1 ang binabayaran dito guys. Kaya ayan, patuloy tayo sa pag-ikot at yan I think nasa
400 meters na lamang ng time na yan ang ating ilaladlad na lambat. And it will takes about 8 to 10 minutes yan. Salita na dyan, nasa 400 meters na lang. At it will takes about 10, pinaka-maximum na 10 minutes na ikot guys. Imagine nyo na tumatakbo yung barko nyo ng 12.5 to 13 nautical miles. Tapos 10 minutes yon. So ganun kahaba yung lambat natin. At ang sukat dito ay may lalim na 200 fathoms yung sa side na pinakamalalim. So ngayon, yan, sumawa po tayo dito ngayon sa sonar natin. Ayan, ito sa labas, yung lambat. Ito. Lambat yan, lambat. Ito yung isda guys. Isda din yan. Yan ang itsura guys sa sonar. Naman yung mga tao sa loob guys. Ito yung driver. Yung driver guys. Naman yung weather natin sa radar. Ang lapan no? Speed 83 Ulap. 82 80 79 Patak yan, ibon yan guys. 78 77 75 Pinag-monitor guys sa sonar. May tambay din dito mekaniko. Sonar. Ito naman ang official. Yan ang trabaho ng official guys. Sumasagot sa ating fishing master. Ito naman yung isang kapitan. Monitor din dito sa ikot ng lambat. Tsaka sa magpagbababa ng skip natin. 65 Pinababa yung skip ng maestro. 64 Ito ngayon sila. 63 Ha? 62 Dapas ulit tayo guys. Relax na guys, nasa loob. Pinag-itim na yan. Gumagalaw-galaw na yan. Wala pa. Sana may pangilalim ito. Sana malalaki. Nasa ilalim. Ganda pa, sa kabilang yun, may iskapan dyan, nainitin na yan. Diyan lang kayo. Dito naman tayo sa taas para makita nyo guys, ang lawak ng lambat natin. Coaching na sila, titikit na, natin may skip. Yan kasi yung trampa, para mag-connect sa copy guys. Para tayo kung ano. Ang lawak ng tayo ng isda guys sa loob ng ating lambat at thankful tayo kasi positive. So sa nakikita nyo ngayon guys, talagang dito sa Pacific Ocean, talagang mabilis magbago ang lagay ng panahon. Kita nyo yan, no? Malakas na ulan at hangin yan guys na paparating sa atin. Kaya sinasabi ko kanina na all-weather fishing tayo kasi kailangan natin makabawi. So kung may isda at kahit medyo may paparating na pangit na panahon, ay pinagsusumikapan natin makaarya muna bago dumating yung sungit ng panahon. Pero yan naman pong ganyang panahon ay tumatagal ng mga 30 minutes to 1 hour or kung talagang malaki ang kaulapan ay naabot ng 2 oras. Pero mas ang kahalagahan, bago dumating ang pangit ng panahon na yan, kailangan makaarya ka at mahuli mo ang isda at ito ay nasa loob ng lambat mo. Yan po ang kagandahan dito na kailangan talagang mas maagap ka at mas magandang lutan ng isda bago pa dumating ang pangit na panahon guys. Ayan ang talaga ang nangyayari dito sa Pacific Ocean.
Tuloy-tuloy pa rin guys ang pagbubulabog nila dito pagka ganitong sitwasyon habang hindi nagsisipper yung ating lambat. Ayan, makikita niyo yung dalawang kable na yan. Ano ba yan? Pagka yan ay magkadikit na, yan ay sarado na ang ating lambat, nakasipper na. So ibig sabihin wala nang lalabasan ng isda at ang possibility na sila ay makalabas ay doon na lang sa malalaking butas ng ating lambat. At kung may sira man yung lambat, yan guys ang pwedeng takasan nila. Pero pagka ganito hindi pa sila nagko-close, ay pwede pa sila makalabas dito sa ilalim ng ating barko. Yan. Maluwang pa yan sa ilalim, kaya tuloy-tuloy lang sila sa pagbubulabog guys. Tulad nga po guys ng sinasabi ko sa inyo kanina, hindi natin kayang sakupin ang grupo ng isda. Yan po, nasa labas po yan ang ating lambat guys. Sa nakikita nyo yan, sa labas po yan. Yung gumuguhit na yan, alon-alon, may pumipisik guys. Kita nyo naman yung kaulapan natin, yung ulan talagang heavy rains yan guys pag bumagsak na yung ulan na yan. So thankful kami kasi bago pa dumating yan ay naka-area na tayo. Yan, pinakikita ko sa inyo. Yan ay sa labas ng ating lambat, hindi natin nasakop, hindi natin nahuli. Kagandahan, eto naman po ang sa ating loob ng lambat. Ayan. May huli po tayo guys dyan. Yan. Yan pa. Kita nyo naman. Malawak din na nasa loob. Nasa loob na yan ang ating lambat. Sure ball na yan guys na meron tayong huli. At eto pa rin guys. Oh, kaliwat kanan natin. Yung pinakita kong una, nasa kanan side natin. Ito naman pong mahabang yan. Talaga napakalawak na grupo pa rin ng isdang yan. Yan ay isda pa rin guys. Yung nangingitim na yon. So talagang hindi kayang sakupin. Kahit na ang laki-laki na ng lambat natin guys, pag bumigay ang isda dito, ganyang kadami guys. Hindi mo talaga mahahagip lahat. Kulang pa yung lambat mo guys. Eto na nga po yung sinasabi sa hula guys. Umulan na talaga. Dumating na yung subas ko, kaya nandito ngayon ako sa tapat ng pinto ng aming kwarto. Paglabas namin, eto na makikita mo, yan guys. So naka-area kami, nagpa-power block sila habang umuulan. Mga nakakapote na yung mga tao natin dyan. Hindi tayo makasugod dyan, tinatamad ako magsuot ng kapote. Kaya dito lang ako nagkuha ng footage guys, dito sa may bubong guys, dito sa aming tapat ng kwarto. So yan nga po, 30 minutes bumagsak yung ulan and then mamay liliwanag ulit yan guys. So kaya naman sinasabi ko ang title ng ating vlogs ngayon, all weather fishing guys. Kaya talagang sikap-sikap lamang talaga dito para kumita. Ito nga guys yung panahon natin ngayon, nasa radar natin. Yung malalapat na ulap na yan, yung pulang-pula na yan, yung ulap na nasa tapat natin ngayon at nasa paligid natin. So ngayon tumutulo or bumabagsak ang ulan, kaya nasa tapat talaga namin ulan na ulan talaga dito. Ayan. Dito tayo sa puwente kasi hindi tayo makalabas doon. Ayan. Malabo ang kapaligiran. So ganyan na makikita nyo sa ating puwente. Yan ang timon, sari-saring radar, sari-saring aparatos dito. Yan, may fish finder, may mga sonar dito guys. So ayan. Nakita ko ulit sa inyo, malabo sa harap mo. Ayan. Naulan. Naulan guys, oh. Ayan. Ito ang kabuuan ng ating puwente or ng pilot house guys. So, malamig naman dito guys. Pero yung aircon. Ayan. Pinasilip ko lang ulit sa inyo guys para doon lang po sa ating bagong followers sa Facebook page at sa ating subscribers sa YouTube channel. Magandang umaga po ulit. Talaga naman. Kahit naulan, nabibless tayo. Guys, medyo marami to. At tinuhog na lahat ng o-ring. So malaking naman ang bag portion natin. Kaya, ayan.
tinanggal nyo muna yung cable para di ma-effect. Ay, sus, ginawa ko. Madami pang grupo sa Pasok mo din, kaya pasok doon. Malawak pa to. As always guys, best part of the show, salok time na tayo guys. Sabi ko nga kanina guys, pagka yung ulan na nakikita nyo sa radar talagang bumagsak na yon, or sabihin na natin na dumaan na yung ulan, ganito na ang weather, mainit na. Kasi doon sa radar natin kanina na pinakita natin na pulang-pula, bumuhos na po yun guys. Kaya naman, thank you Lord kasi good weather na ulit. Kasi pagka ganung subasco guys, mabilis lang talaga yung daan nun. Kasi sa lakas ng hangin, napapabagsak na talaga yung ulan. Kaya naman, eto na ang tumatambad sa ating harapan na ating nahuli ngayon. Ayan, kita nyo na purong-purong skipjack guys or gulyasan. Kaya kita nyo dun sa ating alon-alon kanina, parang maliliit ang itsura. Ganito yan, ganyang kalalaki na yan. Pero pagka mata-mata niya lang yan talaga titingnan dun sa pisik-pisik nila, ang hitsura maliit. Pero yan ang actual na size niya, which is good for canning. Ito po ang inilalata na binibili natin mga consumers, yung mga canned tuna guys. Yan po, ganyan po ang inilalata. Ito po ay species ng tuna na ating na kinukonsume pag tayo bumibili ng mga dilatang tuna. Ayan guys, dito po yan hinuhuli sa Pacific Ocean ang karamihan, lalo na po dyan sa Pilipinas. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, maaaring isa po kami sa nakapanghuli ng mga kinakain yung dilata dyan. Marami po tayong mga canned tuna dyan na product sa Pilipinas, and most probably, sabi nga, baka kami ang nakahuli ng mga isda dahil most of our catch ay dyan dinadala sa Gensan at dinidistribute dyan sa mga canning facilities dyan sa Pilipinas. Again, bakit sinusukat? Para malaman ang sukat at ang timbang, kasi may corresponding na sukat dyan or haba versus size. So pagka nakita nila yung sukat ng isda, alam na nila ang timbang. So kinukuha na niyan at least 5 pieces para sa classification natin. At the same time, makita natin yung standard size na pwedeng-pwede na ito, at hindi natin nahuhuli yung maliliit na isda for sustainable fishing guys. Unlike nga dyan sa Pilipinas, ulit, comparison lagi natin sa Pilipinas na ultimo mga dilis ay hinuhuli ng mga simanging isda. Yung pagkain mismo ng mga isda ay nauubos. Kaya naman, wala nang dumadayong isda dyan sa Pilipinas dahil naabuso na yung mga bahura, yung mga reef, yung mga sanctuary ng mga isda na dapat doon sila nangingitlog ay pinapasok na rin ng mga illegal fishermans. Minsan, sabihin na natin, gumagamit pa yung iba ng mga dynamite fishing before. I don't know now kung meron pa. Pero dito sa lugar na to talagang regulated at talagang bawal na bawal umarya sa lugar ng itlugan ng isda. Yan guys ang kagandahan dito, dahil napiprevent yung pagkaubos ng isda, dahil napapangalagaan ang kanilang tirahan. Kaya napaka-healthy po ng dagat dito guys.
at talagang dito pumupunta dahil masagana sa pagkain ang mga isda dito. Again, comparison sa Pilipinas, talagang overfishing. Dito po sa lugar na ito, regulated kasi hindi naaabuso. Dahil nga, kahit sabihin na natin napakadami nahuhuli dito, yun po talaga ang lumalabas na isda dito dahil sa sobrang sagana, sobrang linis, at again, hindi naaabuso ang lugar dito. Ayan, ang paliwanag kung bakit maraming isda dito sa international commercial fishing, specifically sa South Pacific Ocean, territorial sea ng Papua New Guinea, guys. Bakit kami dumadayo dito? Maraming kumpanya ng mga Pilipino dito na fishing, guys. Dito dumadayo kasi nandito ang maraming grasya. Kaya dito sila namumuhunan ng malaki para makapag-provide ng isda for canning, guys. Ayan ang paliwanag. Please like, share, comment, and subscribe mga kasimahang isda. At talaga namang tayo po ay palaki ng palaki po ang population natin sa Facebook page. Nasa 799,000 na tayo. Mag-800,000 na po tayo, guys. Kaya naman nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. At sa ating pong YouTube channel, tayo po ay nasa 71,000 na subscribers na po. At ang purpose ko lang po talaga dati ay mag-inspire, magbigay aral at ng kaalaman sa ating mga consumer, sa ating mga consuming public, guys. At the same time sa ating mga pamilya na ang trabaho ng kanilang mga asawa, anak, manugang, apo, pamangkin ay nandito sa international commercial fishing. Pero dahil nga po tinangkilik po tayo, guys, tayo po ay nagtuloy-tuloy na ng pagbablog. Talaga namang napamahal na rin po sa atin yung ating mga subscribers tsaka ating mga followers. Kaya naman po as much as possible ay gumagawa po tayo ng mga content na talagang kagigiliwan ninyo at talagang kamangha-mangha po talaga yung mga nahuhuli nating isda dito, guys. Lalo na kung makikita nyo yung malalaking tuna natin at yung mga volume na isda. Kaya again, nag-voice over ako. Pangit pala yung reception ng aking ginamit na earbuds. Kaya naman pasensya na, guys, nag-voice over ako dito. At the same time, para mas tahimik yung pinapanood nyo na ingay ng hydraulic natin, ng electrical motor. So, ayan, ginawan ko po ng voice over para mas ma-enjoy nyo ang panonood at makapag-inspire tayo ng mga talagang interesado sa ating vlogs, guys. At sabi nga, hindi naman tayo aabot sa ganitong kalaki ng followers at subscribers kung hindi nagugustuhan ng legit nating vlog, guys. Sabi nga nung iba, ninakaw ko daw yung video ko kasi sa ibang bansa daw yan. Ay totoo po, nasa ibang bansa kami, guys. Wala kami sa Pilipinas dahil walang ganitong karaming isda dyan sa Pilipinas. And tayo po ay global na. Hindi lamang po talaga pang Pilipinas or talagang kung saan na po tayo nakakarating ang ating mga followers at subscribers na nanonood sa atin. Kaya naman maraming salamat po ulit sa inyo, guys. At kahit pa ulit-ulit ako nang sinasabi, yun naman po ay para sa ating mga bagong followers at subscribers, guys. Kung mapapansin nyo naman po, laging lahat ng vlogs ko ay may inuulit ako ng mga portions at mga ideas at kaalaman para na sa ganun naman, guys, para for the benefit of the newcomers or subscribers or followers, guys. Thank you guys, talagang nakaka-overwhelm at nakakatuwa naman ang nakikita kong suporta nyo sa akin. Kaya naman, guys, eto, napakagandang panoorin po nito dahil ito po ay aabot sa mahigit 100 tonelada. Kaya panoorin nyo hanggang dulo, guys, dahil napakagandahan talagang panoorin yung mga isda, guys. Lalo na doon sa mga fish lovers, guys, dyan na amazed din sa mga fishing events. And sana dumami pa po talaga ang ating mga followers at subscribers. Paki-share, like, comment, and subscribe na lang po mga kasimahang isda. At medyo
ako ay namamaos-maos ng konti dahil sa medyo nagdaang araw nga ay medyo laging may ulan, may ambon-ambon, medyo nababasa-basa tayo ng tapos biglang iinit. Yun po ang kalaban ko dito. Kailangan ko makuha na ng magandang footage yung ating vlogs. Kaya kahit pa paano, sakripisyo din guys. Sacrifice din talaga para sa ating mga sumusuporta sa atin guys. Ayan. Kita nyo naman, pati yung ating kusinero namumulot na ng pang-ulam namin. Ayan. Ayan guys, kung anong hinuhuli namin, yun din ang aming kinakain guys. Kaya, sa mga nagtatanong kung pwede kaming kumain ng aming hinuhuli, yes po. Pagkahuli pa lang, kahit pumapaltok-paltok pa yan, buhay na buhay kinakain namin yan guys. Pwede magkilaw, magpangat, magpaksiw, magprito, magsinabawan, lahat ng luto pwede guys. Basta kung anong gusto nyong lutuin, pwede. Ayan, dahil sa daming yan guys, makakuha ka lang na isang piraso dyan, busog ka na. Marami na makakain doon. So, ayan po. Ang buhay namin dito, kung anong kinakain namin ay yung aming hinuhuli. Kaya yan, kita ang laki-laki ng tuna. So, may kasama rin tuna na isang piraso. Minsan kasi, pagkagrupo ng gulyasan talaga, purong-puro. Minsan naman, pagkagrupo ng tuna, purong-purong tuna din. Pero mas maganda guys, pagka sila ay naghalo, nagmix, mas may volume. Pero ito, may volume ito, kahit solid na gulyasan guys. Dahil ang lawak-lawak ng ating nariyahan, marami pa nga tayong hindi nasakop kanina. Kaya naman, ayan, thank you Lord once again. At ito po rin po ang inyong kasimangista. Tapusin nyo po hanggang dulo dahil napakadami po nasasalukin natin guys. Thank you po. Ako ay nangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Noong taong 2010 ako ay nang ibang bayan. Sa Papua New Guinea ako'y nakipagsapalaran. Maghanap ng mga isda sa gitna ng karagatan. Ang aking trabaho, gamit ang helicopter na Hornets ang pangalan. Kapag nakakita ng pulutong ng mga isda, agad tatawagin ng barko at aking mga kasama para ihagis ang lambat sa gitna ng karagatan, upang sila ay mahuli, maibenta bilang kabuhayan. Ito ang naging daan para ako ay mag-vlog, maihatid sa inyo ang kwento kung paano lumipad, maglayag sa dagat at manghuli ng isda. Hirap at saya, hatid ay kaalaman sa bawat isa. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko.
Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vloging ang bagong hilig ko. Ako ay nangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Noong taong 2010 ako ay nang ibang bayan. Sa Papua New Guinea ako'y nakipagsapalaran, maghanap ng mga isda sa gitna ng karagatan. Ang aking trabaho gamit ang helicopter na Hornets ang pangalan. Kapag nakakita ng pulutong ng mga isda, agad tatawagin ng barko at aking mga kasama para ihagis ang lambat sa gitna ng karagatan, upang sila ay mahuli, maibenta bilang kabuhayan. Ito ang naging daan para ako ay mag-vlog, maihatid sa inyo ang kwento kung paano lumipad, maglayag sa dagat at manghuli ng isda. Hirap at saya, hatid ay kaalaman sa bawat isa. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako'y pinangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Sa pagkakataong ito guys, tayo nga po ay nasa mahigit 100 tonelada na sa salok. At talagang mahaba-haba yung ating pagsasalok dahil nga sa pagkaganyang karami po talaga,
At ang ating sa kada salok ay umabot ng 3 to 5 tons pag punong-puno yan guys. Kapag siksik na siksik sa ganyang kalalaking isda, inaabot yan ng 3 hanggang 5 tonelada guys kada salok. So sa haba nga po ng pagsasalok, umabot na tayo sa mahigit 100. At ito nga po ay mabibigay natin mamaya ang total tally sa end part ng ating videos kasi may sinasalok pa tayo. At talaga namang we are so blessed. At hindi lahat po ng pagkakataon ay ganito ang karami na huhuli natin. Minsan kahit isang piraso wala tayong mahuli. Kaya naman po pagka may pagkakataon at talagang bibigyan ang isda ay sulit naman po na makabawi tayo guys. So sa makikita nyo, always wala na sa kalahati na sa salok, ibig sabihin patapos na po tayo magsalok niyan guys. At ayan na nga guys, nandito na ating chipmate, hingi tayo ng detalye sa kanya maya maya lamang. At sa ganon malaman nyo talaga kung gaano ang karami ang ating nahuli sa ngayon. Kita nyo naman kahit sa mga huling salok guys ay marami pa rin talagang sariwa pa rin. Ayan. At talagang nagpapasalamat kami kasi paminsan-minsan talaga may pagkakataon na hindi ugma sa atin ang panahon at ang isda ay hindi pinagkakalob sa atin. Kaya sa ganitong pagkakataon ay samantalahin natin kahit medyo pangit ang panahon ay tayo nakaarya at napagsumikapang makahuli para makabawi ang ating kumpanya sa gastos guys. Talagang hindi natin kayang tapatan talaga. Guys, nandito ang ating chipmate. Kalaki ang gastos talaga guys. Hindi basta-basta ang pangingisda dito. 4,200. Ayan. Hihingi na nga po tayong details. Sa equivalent to tons ay 126.54. Ayan. 4,218 tubs or banyera na ang total niya ay 126.54 tonelada. Thank you Lord! Talaga napakalaking blessing nito guys. At unang area, tayo ay na-bless agad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito pa rin po yung Simang Isda. Only the best. Original. Simang Isda. Thank you!